pinaka-basic na type of hydroponic system na kahit kinder, grade 1, grade 2 kaya na gamitin dito. How much more we are more matured na enough to do this. And one thing, let's think of a business na gagawin natin ito. It's not about our passion, and at the same time dahil may project tayo at sinabi ng DSWD, but gawin natin ito na nakakatulong sa community later on, then makaka-income tayo syempre, at yun naman ang pinaka main goal ng grupo natin, tama? Okay. Yes, sir. So pwede tayong gumamit different type of hydroponic system. Meron yung NFT, pero yun ay sobrang mahal. Ito pinaka most practical, viable, and at the same time madaling gawin. Okay? So, yung iba, ito yung tinatawag natin na weak type, no, o rough system din na sinasabi. Yung weak type, ito yung sinasabi nila na merong growing system, growing medium. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng timba, mabalin na tamit. Mabalin tayong gumamit iti drum, pwede lang tamit. Mabalin tayo gusar iti yung iba ginagamitan ng girep na naperde, pwede rin yun. Freezer, pwede rin yun. Pati dagijay naperde nga container, any type of container, basta awan ti paguban na. Okay? Meron din yung nabibili yung sa prutasan, actually dumaan nagtatay talong prutasan tinagapwak. Ada nakita nga may samo di sa dagkinigar siya tayo sunati ka drakulan ti kastoy. Han nga dayjay agsin na po gamin. Ado angim single lang kasjay. Dapat kitag tinakop iso na tapno may close mat lang ato. Useless kasi ta hydroponic system no naka-open atoy. Nog nang atoy. Ag evaporate di danom nalakamat siya na nito. So again, ito yung type of system na pinapalaki ang gulay na ginagamitan natin ng water solution. Okay? Kung yung napapansin nyo, yung iba, ginagamitan natin siya ng lupa, yung soil. Diyan tayo nagtatanim. But different from the hydroponic system. So, pinapalaki natin siya gamit ang tubig. Pero yung klase ng tubig ay hindi lang basta tubig. Dahil meron tayong tinatawag na solutions. Okay? So, itong solutions na to is a blend of micro and macronutrients. So, ibig sabihin, meron siyang micronutrients like yung mga calcium, magnesium, boron, sulfur. Then meron din yung NPK, yung macro, yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay. So ano yung mga pwede nating itanim dito? Basically, ang pinaka most common at ideal na pwedeng pangtanim ay lettuce or lettuce. Okay, dahil ito yung isang mahal ngayon. Okay? So, pwede rin gumamit ng tanim na kangkong, pwede rin gumamit ng pechay, pakchoy, depende sa kung anong gusto nila dito. Pero kung ano yung mas prefer nila dito, yun yung itanim ninyo na type of leafy vegetables. Alangan magtatanim tayo ng loose leaf, ayaw naman nila dito. Baka nung timas keke dagat ay green nga pechay ngay, nabili aja yung green nga pechay, yung pakchoy ko nana. Okay. So again, ito, nag-training ako dito way back 2018. Naghinapay ko binayarak dito nga enrollment ko just to gain knowledge para ma-equip ako. But nung nalaman ko yung pinaka-basic niya, naglakalang yung medium. Okay? So now, ano yung mga growing medium na kailangan natin? So pinaka-sikat na ginagamit is itong coco peat. No? Itong coco peat, ito yung galing mismo sa inyog. Adi nga punot inyog nga dry, nga giniling isuna. Okay. Ito yung tinatawag natin na coco peat. Okay. Pakita kanya yun. Iba naman yung tinatawag nila na coco coir. Okay. Yun naman yung medyo adakas din na yung buo-buo na ganito. Adakastak niya. Pero ito yung pinakamagandang klase. Nakitain nyo, dahil tayo pinakapintas nga po na type of growing medium natin. Coco peat siya. Lang ang coco. Ito siya. Okay.
So, again, Adda ka yan. Agi dyan na gusto. Dakas tak ka dyan. Hindi mata dyan ti kwa pilpilos ko. yung iba, ginagamitan siya ng soil, itong Ay, yung vermicompost. vermicompost. Bakit? Kasi before, hindi nila inaalaw na ma-certified na organic ito. Dahil water-based daw siya. Ngayon, may bagong amend ang PNS ng Organic Agriculture na pag linagyan natin siya ng content ng soil ito, makukonsider na siya as organic. Pero pag solely cocopit siya, hindi naman ito soil-based at ito ay plant-based din siya, hindi pa rin siya makukonsidered as organic. Kaya yung bago ngayon, nagdadagdag na tayo ng vermicast or vermicompost para pwede nating i-claim na ito ay organic. Okay? So, optional yon pero pinaka-the best pa rin kung merong ganito. Kasi may nutrient na din siya out from the ganito. Okay? So, ano pa? Ito yung mga ibang klaseng pwede natin itanim. Okay? So, may pechay, pwedeng icebergs, loose leaf, ito yon napatubo na. And meron din yung tinatawag natin na head type na romaine, mga romaine type. Okay? So again, bakit pinopromote ito? Actually, ito pang urban area setup. Kung nasa Manila, pag nasa syudad ka. Okay? Do marami mga successful na ganito during time of pandemic talaga. Kasi ang ginawa nila, they are not just only aftering on the technology through vlogging. Sumikat sila dahil sa pag-vlog sa pagkuhan ng ganito. So isa pa, pag tayo nag-produce, alam natin na hindi natin in-sprayan ng chemical. So safe na kainin. Tama? So safe na kainin siya dahil hindi natin in-sprayan ng insecticide. Dahil ang lettuce ay hindi naman kailangang sprayan niya ng chemical. Dahil hindi yan ina-attack masyado ng insekto. Yun ang lagi niyong tandaan. Ang lettuce, any type of lettuce, hindi masyadong ina-atake ng insekto or any infestation. Nagkakaproblema lang tayo dyan sa ambient temperature, sa disorder, at saka sa infestation. Okay? So, now, I want everybody sa inyo na kayo yung gumawa para ma-experience nyo at magkaroon kayo ng hands-on. Okay? So, ang kailangan lang natin, i-mix natin itong dalawa, 1:1 ratio. Okay, siguro ng karton na lang, ma. Ajidakol dating yung karton. Ay, atanilatan. Daldalos may mayat. Hands-on, ma'am, para ma-experience yun. Dalusan tayo, han, ajin ni black canvas.